ng ilang senador na bigyang prioridad ang AFP Modernization Program sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Malaking bahagi ng pondo para rito ang tinapyas sa ilalim ng 2025 budget ng Department of National Defense. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Nababahala ang ilang senador sa tinapyas na pondo para sa AFP Modernization Program para sa 2025. Hanggang ngayon kasi, hindi pa humuhupa ang tensyon sa West Philippine Sea. Hindi naman natin inaambisyon na tapatan ang China, which is a superpower. But again, our aim is to achieve that minimum credible defense posture, yung pong hindi naman tayo binabastos. Sa pagdinig kanina ng Senate Finance Subcommittee sa higit 254 billion pesos na panukalang budget ng Department of National Defense para sa 2025, 75 billion pesos lang ang inaprobahan para sa modernisasyon ng AFP sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program. Malayo yan sa proposal nila na 245 billion pesos. Ayon sa DND, gagamitin sana ang pondo para palakasin pa ang kakayanan ng bansa pagdating sa territorial defense. Idagdag pa na 25 billion pesos dito ay nasa unprogrammed appropriations o wala pang tukoy na source of funding. May ilang gamit daw na maaapektuhan dahil sa budget cut sa AFP Modernization Program. The biggest items that will be affected are additional domain awareness like radars. Giit ni Senator G.V. Ejercito, hindi na dapat i-delay pa ang modernisasyon ng AFP na kabilang pa man din sa priority programs ng gobyerno. Baka pag magising tayo, Mr. Che, pag hindi natin nabili ito, yung China nandyan na sa tabi natin. Lahat ho ng bansa naghahabol because every year it is a race. So tayo, doble habol pa ang kailangan po. Pinuna rin ni Ejercito ang mababang defense spending ng bansa na nasa 1% lang nitong 2024. Mababa yan kumpara sa mga kalapit nating bansa gaya ng Vietnam at Thailand na nasa 3 hanggang 4%. Malaking bagay raw kung mapapataas ang defense spending sa 2%, bagay na sinegundahan ni Teodoro. Malaking tulong ho yung 2%, lalo na ho sa Navy para yung presence ho natin sa West Philippine Sea, paikot-ikot, consistent, strategic yung presence. Pinagsusumite naman ng komite ng wish list ang DND kaugnay ng mga proyektong kinakailangang mapondohan na inaasahang pag-uusapan naman sa isang executive session. Sa huli, lumusot sa komite ang panukalang 2025 budget ng DND. Nakatakda na itong isa lang sa plenaryo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.